Pisces, 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 Sun, Moon at Rising. Andito na naman tayo sa ating weekly reading. Bago muna tayo pumunta sa love at career, gusto kong unahin natin yung pera at health dahil dito ko pinakaramdam na kailangan mong ayusin ngayong linggo. Sa money, may energy ng pagod sa isang situation na parang hindi pantay ang effort at resulta. Pwedeng may trabaho, sideline, business o source of income na pinapasukan mo ng oras pero hindi mo nakukuha ang equivalent na balik. May possibility din na may collaboration o arrangement na hindi malinaw ang responsibilities. Parang ikaw ang gumagawa ng mas maraming bahagi kaysa inaasahan mo. Pero ang interesting dito, Pisces, hindi ka na kasing trap tulad ng dati. This week, mas makikita mo kung saan talaga nawawala ang pera, oras o energy mo. At may realization na, kaya pala hindi umaandar. At once makita mo yon, mas madali nang gumawa ng practical decision. Sa health naman, ang pinaka-sensitive na area na nakikita ko ay energy level, nervous system, sleep, rest pattern, at tension sa katawan. Particularly yung shoulders, neck, upper back, at possible headaches or body fatigue kapag kulang sa pahinga. Hindi ko ito sinasabi bilang medical diagnosis pero energetically, parang katawan mo mismo ang nagsasabing hindi mo kailangan kayanin lahat ng sabay-sabay. Ayan, Pisces. May possibility na kahit pagod ka na, hirap ka pa rin mag-switch off mentally. Gising ang utak kahit gusto nang matulog at kapag naipon yon, mas ramdam mo ang exhaustion kinabukasan. Kaya this week, Pisces, wag mong hintayin na katawan mo mismo ang mag-demand ng pahinga. Unahin mo ang tulog, hydration, pagkain sa tamang oras at recovery. Kung may persistent o matinding sintomas, mas mabuting magpatingin sa healthcare professional. And overall message ko sa money and health mo, less forcing, more recalibration. Hindi kailangang madaliin lahat ngayong linggo. Kapag inayos muna kung saan napupunta ang energy mo, mas magiging malinaw kung saan mo dapat ilagay ang effort mo, Pisces. Pisces, pagdating naman sa love, may energy dito na gusto kong pag-ingatan mo. Huwag mong i-interpret ang intensity bilang certainty ha. May taong maaring very strong ang presence sa energy mo. Pwedeng mabilis magparamdam, mabilis mag-init ang communication, o biglang magkaroon ng moment na parang ang lakas ng attraction. Pero habang tinitingnan ko ang dynamics, may tendency na mas mabilis ang action kaysa sa emotional maturity ng taong involved. Kung may kausap ka ngayon, observe consistency. Hindi lang kung gaano siya ka-sweet kapag nandyan siya, kundi kung pareho ba ang energy niya kapag kailangan ng panindigan ang sinabi niya. Kasi may possibility this week na makikita mo ang difference between attraction and actual emotional availability. Para sa may relationship, may indication na kailangan ninyong bawasan ang impulse reaction kapag may misunderstanding. Huwag agad magdesisyon habang mataas ang emotion. Mas mature na paraan para sabihin ang gusto mong sabihin nang hindi kinakailangang makipag-away. Para sa single Pisces, may potential attraction pero hindi ko gustong sabihin na automatic itong relationship. Kilalanin mo na, let the person reveal themselves through time. Sa career naman, interesting ang energy dahil may leadership issue na lumalabas. Pwedeng ikaw mismo ang kailangang maging mas confident sa isang decision, proposal, project, business.
responsibility, ayan. Pero may possibility din na may taong nasa position of authority na unpredictable. Minsan supportive, minsan demanding, minsan parang gusto niyang siya ang masunod. Ang advice ko, wag mong labanan ang authority gamit ang ego, gamitin mo ang competence mo. Kung alam mong tama ang trabaho mo, keep your records. Communicate clearly at huwag mong hayaan na emotions ang magdikta ng professional decision. May isang bagay din akong gustong sabihin sa iyo, Pisces. Hindi mo kailangang patunayan ang value mo sa lahat ng tao. Let your work speak for you. This week, both love and career are asking for the same thing, discernment. Hindi lahat ng mabilis ay genuine at hindi lahat ng tahimik ay walang progress. Observe first, respond second, decide when your mind is clear. Para sa Pisces na OFW, may energy dito ng movement at transition. Pwedeng may adjustment sa work, schedule, environment, duties o pakikitungo sa mga taong kasama mo abroad. May isang bagay na parang matagal mong kini-question. Dito ba talaga ako dapat magstay? Tama ba itong ginagawa ko? At this week, mas magiging practical ang perspective mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong biglang umalis o gumawa ng malaking desisyon. Mas nakikita ko na inaayos mo muna ang direction mo bago ka gumawa ng final move. Kung may inaantay kang work-related update, schedule, assignment, payment, o communication, pay attention sa details ha. Huwag puro verbal agreement. Kung important, mas mabuting malinaw at documented. Okay? At para sa OFW na malayo sa pamilya, may emotional fatigue din. Maaring okay ka naman sa harap ng ibang tao, pero kapag mag-isa ka na, doon lumalabas yung bigat. Para sa Pisces na senior citizen, ang message this week ay tungkol sa rest, movement at pag-aalaga sa katawan. May tendency na kahit kailangan ng magpahinga, gusto pa rin kumilos at asikasuhin ang ibang bagay. Pero this week, mas magandang pace ang dahan-dahan pero consistent. Particularly po, huwag baliwalain ang unusual fatigue, problema sa tulog, dizziness, pain o anumang sintomas na paulit-ulit. Hindi ito diagnosis ha. Kung may nararamdaman na bago, matindi o persistent, magpatingin po sa doktor. May energy rin ng pag-iwas sa unnecessary stress. Hindi lahat ng problema ng ibang tao kailangan mong akuin. Para naman sa Pisces na single mom, dito malakas ang message. Parang ikaw ang taong maraming hawak. Anak, bahay, trabaho, pera, responsibilities, and sometimes sanay ka nang ikaw ang gumagawa ng paraan kahit walang tumutulong. Pero this week may opportunity na makahinga ka mula sa isang burden na matagal mong dala. Pwedeng may bagay na dati mong iniisip na kailangan mong kontrolin pero unti-unti mong marirealize na may ibang paraan pala para ma-handle ito. Kung may concern tungkol sa anak, household expenses, trabaho o family responsibility, huwag mong subukang ayusin lahat ng isang araw. One problem at a time, one decision at a time. At may isang importanteng message para sa mga single mom. Huwag mong gawing sukatan ng pagiging mabuting ina kung gaano ka kapagod. You are allowed to rest. You are allowed to receive help. At kung may taong willing tumulong sa'yo hindi ibig sabihin na mahina ka dahil tinanggap mo. Overall, Pisces, this week carries a theme of moving away from mental pressure and choosing a calmer, more manageable way forward. Hindi kailangang pilitin ang lahat May mga bagay na mas nagiging malinaw kapag hindi mo hinahabol. Pisces, bago natin tapusin ang reading na to, ito ang pinakamahalagang message na gusto kong iwan sa'yo ngayong linggo. Huwag mong ibigay ang buong energy mo sa bagay na hindi mo kayang kontrolin. May mga sitwasyon na kapag pinilit mong intindihin ang bawat detalye,
mas lalo kang napapagod. This week, ang guidance ay gamitin mo ang discernment mo. Kung may decision kang ginagawa, wag dahil lang sa pressure. Kung may taong nagbibigay sa'yo ng mixed signals, observe the pattern instead of chasing an explanation. Kapag may opportunity, tignan mo kung practical ba to. Not only kung exciting at kung may bagay na hindi na gumagana sa dating paraan, don't force yourself to keep repeating the same pattern. May strong energy dito ng pagkuha muli ng kontrol sa sarili mong choices. Hindi ibig sabihin na kailangan mong kontrolin ng ibang tao o ang magiging outcome. Ang kontrol na kailangan mo ay nasa response mo, boundaries mo, priorities mo, at kung saan mo inilalagay ang energy mo. At Pisces, gusto kong tandaan mo to, hindi mo kailangan magkaroon ng sagot sa lahat ngayong linggo. Minsan ang pinaka-mature na decision ay ang mag-observe muna, maging tahimik kapag kailangan, magpahinga kapag pagod, at kumilos kapag malinaw na sa'yo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Kung may message sa reading na to na tumama sa personal situation mo, kunin mo yung bahagi na genuinely resonates with you. Huwag mong piliting i-apply ang isang message kung hindi naman yon ang sitwasyon mo, ha? And as always, tarot is a tool for reflection and guidance. Ikaw pa rin ang may final say sa mga desisyon mo. Maraming salamat, Pisces, sa pagbibigay ng oras at tiwala sa reading na to. Kung nakatulong sa iyo ang reading, you can support the channel by liking this video, subscribing at pag-comment ng Pisces para malaman kung sino ang nandito hanggang dulo. At kung may Pisces ka sa buhay mo na kailangang makarinig ng message na to, maaari mo ring i-share sa kanila. Take what resonates, leave what doesn't. Hanggang sa susunod nating reading, Pisces, protect your energy, choose your peace, and trust yourself. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.